Ako si Elena. 71 taong gulang na ako ngayon. At ang sasabihin ko sa inyo ay nagpabago ng aking buhay magpakailanman. Ang libing ng aking asawa, si Arturo, ang pinakatahimik na araw ng aking buhay. Buhay ako. Hindi ako iyan sa kabaong. Nanginginig akong sumagot, sino to? Ang sagot ay nagpahinga sa akin. Hindi ko masabi. Binabantayan nila. Huwag mong pagkatiwalaan ang ating mga anak. Ang sandaling iyon ay naghati sa aking kaluluwa. Gumuho ang aking mundo habang tinitingnan ko sina Julian at Leo, ang sarili kong mga anak, na nakatayo sa tabi ng kabaong na may kakaibang kalmadong ekspresyon. May mali. Ang kanilang mga luha ay tila pilit, ang kanilang mga yakap ay kasing lamig ng yelo. Sa loob ng 42 taon, si Arturo ang aking kapareha, ang aking kanlungan, ang dahilan ng aking buhay. Nakilala ko siya noong ako ay 24 sa bayan ng Maligaya Creek, kung saan kami lumaki sa gitna ng maalikabok na kalsada at simpleng pangarap. Naalala ko ang unang beses na nakipag-usap siya sa akin. Isang Martes ng umaga. Naglalakad ako papunta sa palengke na suot ang aking kupas na berdeng damit at luma ng sapatos. Lumabas siya mula sa kanyang tindahan, ang kanyang mga kamay ay may mansa ng grasa, at mumiti sa akin nang may pagkamahiyain na ikinainibig ko agad. Magandang umaga, Elena, sabi niya sa malambing na boses. Kailangan mo bang ipatingin ang iyong bisikleta? Wala akong bisikleta, ngunit gumawa ako ng palusot para lang makipag-usap sa kanya. Ang usapang iyon ay naging mga date sa ilalim ng malaking punong mangga sa Plaza Central, pagkatapos ay naging mga pangako ng walang hanggang pag-ibig, at sa huli ay naging isang simpleng kasal na puno ng pag-asa. Mahirap ang unang ilang taon. Nakatira kami sa isang bahay na may 2 silid at yero na bubong. Kapag umuulan, naglalagay kami ng mga kaldero sa buong bahay para saluhin ang mga tulo, ngunit masaya kami. Nagtatrabaho si Arturo mula umaga hanggang gabi sa kanyang tindahan. Nagtatahi ako ng mga damit para sa mga kababaihan sa bayan. Nang ipanganak si Julian, akala ko ay sasabog ang puso ko sa tuwa. Siya ay isang magandang sanggol na may malalaking mata ng kanyang ama at ang aking ngiti. 2 taon pagkatapos, dumating si Leo, kasing perpekto. Pinalaki ko sila ng buong pagmamahal, isinasakripisyo ang aking sariling pangangailangan para sa kanila. Si Arturo ay isang kahanga-hangang ama. Nang sila ay lumaki, nagsimulang magbago ang mga bagay. Si Julian, ang panganay, ay laging ambisyoso. Mula sa murang edad, tinatanong niya kung bakit kami namumuhay ng simple, kung bakit wala kaming kotse tulad ng ibang pamilya. Sinusundan siya ni Leo sa lahat ng bagay, tulad ng dati. Nang magnegatibo 18 si Julian, inalok siya ni Arturo ng trabaho sa tindahan, ngunit tinanggihan niya ito ng may paghamak. Ayoko madumihan ang mga kamay ko tulad mo, Itay. Magiging isang mahalagang tao ako. Ang mga salitang iyon ay malalim na sumugat kay Arturo, bagaman hindi niya kailanman sinabi sa akin. Nakikita ko siya sa gabi na nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin ng may kalungkutan. Tinanggihan ng kanyang anak hindi lamang ang kanyang trabaho, kundi ang kanyang buong paraan ng pamumuhay. Lumipas ang mga taon at nakakagulat na nagawa ni Julian na makapasok sa mundo ng negosyo. Nakakuha siya ng trabaho sa isang real estate firm sa Maynila. Sinundan siya ni Leo pagkatapos. Pareho silang nagsimulang kumita ng pera, mas marami kaysa sa nakita namin ni Arturo. Sa simula, ipinagmamalaki ko. Nakamit ng aking mga anak ang hindi namin nagawa, nakataka sa kahirapan, nagkaroon ng mas magandang buhay. Ngunit dahan-dahan, ang kagalakang iyon ay naging kalungkutan. Ang mga pagbisita ay naging mas madalang, ang mga tawag ay mas maikli. Kapag dumalaw sila, dumarating sila sa mga mamahaling kotse, nakasuot ng mga mahal na trage, nag-uusap tungkol sa mga pamumuhunan at ari-arian. Tiningnan nila kami ng may kakaibang halo ng awa at kahihiyan. Inay, sabi ni Julian sa isa sa kanyang paminsan-minsang pagbisita, dapat lumipat kayo sa mas magandang lugar. Ang bahay na ito ay gumuho na. Tama siya. Ngunit ang bahay na iyon ay nagtataglay ng lahat ng aming mga alaala. Ito ang lugar kung saan namin pinalaki ang aming mga anak, kung saan kami nagbahagi ng libu-libong pagkain, kung saan kami tumanda ng magkasama.
Hindi ito maganda, ngunit ito ang aming tahanan. Si Arturo, laging matalino, ay sasabihin sa akin, Elena, binago ng pera ang ating mga anak. Hindi na tayo sapat para sa kanila. Tumanggi akong maniwala. Patuloy kong ipinagtatanggol ang kanilang mga pagkawala, ang kanilang maikling tawag, ang kanilang mga sirang pangako. Busy silang bumuo ng kanilang buhay, sabi ko sa sarili ko. Balang araw, babalik sila sa pagiging mapagmahal na mga batang pinalaki namin. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong tama si Arturo. Matagal na naming nawala ang aming mga anak bago ko nawala ang aking asawa. Hindi ko palang alam kung gaano kami naging estranghero sa kanila. Ang pinakamalaking pagbabago ay nang magpakasal si Julian kay Genevieve, isang babae mula sa syudad na hindi kailanman ikinaila ang kanyang paghamak sa aming simpleng pamumuhay. Ang unang beses na dinala niya ito sa bahay, dumating siya nang nakasuot ng mataas na takong na lumubog sa maduming daanan sa aming bakuran, nakasuot ng isang eleganteng pulang damit na mukhang mas mahal kaysa sa anumang suot ko sa buong buhay ko. Sa hapunan, halos hindi ginalaw ni Genevieve ang pagkain na inihanda ko ng buong pagmamahal. Itinulak niya ang mga string beans sa kanyang plato, nagputol ng maliliit na piraso ng manok, ngunit halos hindi kumain. Si Julian ay tila nerbiyoso, patuloy na humihingi ng tawad sa mga bagay na hindi kailanman ikinahiya. Sa susunod, dadalhin namin sila sa restaurant, bulong niya kay Genevieve, iniisip na hindi ko siya naririnig. Ngunit narinig ko. Bawat salita ay tumusok sa aking puso na parang kutsilyo. Si Leo naman ay nanatiling binata, ngunit nagkaroon ng parehong malayo na saloobin tulad ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga pagbisita ay limitado sa mga espesyal na okasyon. At kahit noon, lagi siyang tila nagmamadali umalis. Palagi siyang nakatutok sa kanyang telepono, nagko-close ng mga deal, kahit sa aming mga pag-uusap. Inay, kailangan ko nang umalis, lagi niyang sasabihin bago mag-oras. May mahalaga akong meeting bukas ng umaga. Ang mga linggo ng pamilya ay naging isang malayong alaala. Naging malamig at formal ang mga Pasko. Ang aking mga anak ay magdadala ng mga mamahaling regalo na hindi namin kailangan, mananatili ng 2 o 3 oras, at aalis ng maihalatang ginhawa. Kami ni Arturo ay tumanda ng mag-isa, nagpapalakasan sa isa't isa. Patuloy siyang nagtatrabaho sa kanyang tindahan, bagaman ang kanyang mga kamay ay hindi na kasing lakas. Nagpatuloy ako sa pagtatahi, ngunit hindi na rin maganda ang aking mga mata. Nabuhay kami sa aming maliit na kita, ipinagmamalaki na hindi kami humingi ng anumang tulong sa aming mga matagumpay na anak. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot na bahagi, Elena? Sabi ni Arturo sa akin isang gabi habang nagkakape kami sa balkonahe. Hindi ito tungkol sa kanilang pera, kundi dahil ang pera ang nagpaniwala sa kanila na mas mababa ang halaga namin. Tama siya tulad ng dati. Hindi lang nagbago ang aking mga anak sa pinansyal. Nagbago sila sa kanilang mga puso. Hindi na kami ang kanilang minamahal na mga magulang. Kami ay isang abala na paalala ng nakaraang gusto nilang kalimutan. Lumala ang sitwasyon nang bumili si Julia ng bahay na nagkakahalaga ng 1.0 milyong piso sa isang eksklusibong subdivision sa syudad. Ginawa rin ni Leo pagkatapos, namuhunan sa isang luxury condominium na nagkakahalaga ng 7.5 milyong piso. Biglang, ang aming mga anak ay naging may-ari ng mga yaman na hindi namin kayang isipin. Dapat ibenta ninyo ang bahay na ito at lumipat sa isang retirement home, suhestyon ni Genevieve sa isa sa kanyang bihirang pagbisita. May ilang napakagandang lugar para sa mga edad ninyo. Mas magiging komportable kayo doon. Ang mga salitang retirement home ay tumama sa akin na parang sampal. Retirement home. Pagkatapos ng 40 taon ng pagtatayo ng aming tahanan, pagkatapos palakihin ang mga anak na ito ng mailabis na pagmamahal, gusto nila kaming ipadala sa isang retirement home. Hindi namin kailangan ng retirement home, sagot ni Arturo nang may dignidad na laging nagpapakilala sa kanya. Ayos lang kami dito sa aming bahay. Ngunit nakita ko ang ekspresyon sa mukha ni na Julian at Leo. Suportado nila ang ideya ni Genevieve. Para sa kanila, kami ay isang pabigat, isang problema na kailangang lutasin sa pinakamadaling paraan. Noon nagsimula ang mas direktang mga suhestyon.
Dumating si Julian isang araw na may hawak na mga papeles sa kanyang kamay, mga dokumento na inihanda niya nang hindi kami kinonsulta. Tay, nay, sabi niya nang may peking ngiti na kanyang pinino. Pinag-iisipan ko ang inyong kinabukasan. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 750,000 piso lamang. Kung ibebenta ninyo ito, maaari akong magdagdag ng pera para makalipat kayo sa mas magandang lugar. Mas magandang lugar? Para sa amin, walang mas magandang lugar kaysa sa tahanan kung saan kami naging masaya sa loob ng mga dekada. Ngunit hindi iyon naintindihan ni Julian. Para sa kanya, ang lahat ay bumaba sa mga numero, sa halaga ng pera. Bukod pa rito, patuloy niya, sa tingin ko dapat magretiro na si Itay sa tindahan. 70 taong gulang na siya. Oras na para magpahinga. Tiningnan siya ni Arturo ng mailabis na kalungkutan. Anak, ang trabaho ay hindi pabigat para sa akin. Ito ang nagpapanatili sa akin na buhay, ang nagbibigay ng kahulugan sa aking mga araw. Pero baka masaktan ka, giit ni Leo, sinusuportahan ang kanyang kapatid tulad ng dati. Sa edad mo, ang aksidente ay napakadelikado. Ang kanyang mga salita ay tila nag-aalala, ngunit may iba akong naramdaman sa likod nito. Isang pagkainip, isang pagmamadali na hindi ko lubos maintindihan. Ang mga sumunod na buwan ay tensyonado. Pinataas ng aking mga anak ang presyon sa amin na ibenta ang bahay. Nagdala sila ng mga real estate agent nang hindi sinasabi sa amin, gumawa ng mga pagtatasa ng walang pahintulot, at nagsimula pa ngang pag-usapan kung ano ang pinakamabuti para sa lahat. Tingnan ninyo, sabi ni Julian sa amin sa isang partikular na hindi komportableng hapunan, nagpasya kami ni Genevieve na magkaroon ng mga anak sa lalong madaling panahon. Kakailanganin namin ng tulong sa mga gastusin. Kung ibebenta ninyo ang bahay at lumipat sa mas maliit, ang perang iyon ay maaaring maging paunang mana. Paunang mana? Humihingi ba siya ng aming mana habang kami ay buhay pa? Ang kapal ng mukha ng hiling ay nagpahinga sa akin. Nananatili si Arturo na kalmado, ngunit nakita ko ang paghigpit ng kanyang panga. Matanda na kayo. Hindi kayo pwedeng manatili sa nakaraan. Kinabukasan, pagkatapos nilang umalis, kami ni Arturo ay nag-usap hanggang umaga. Sa unang pagkakataon sa aming pagsasama, pinag-usapan namin ang posibilidad na ang aming mga anak ay hindi ang mga taong akala namin ay pinalaki namin. May mali, Elena, sabi ng aking asawa, nang may pag-aalala na hindi ko pa nakita sa kanyang mga mata. Hindi lang ito ambisyon o pagkainip. Mayroong mas madilim sa likod ng lahat ng presyon na ito. Hindi ko alam kung gaano katumpak ang kanyang mga salita. Hindi ko inakala na ang sarili kong mga anak ay nagpaplano ng isang bagay na magbabago ng aming buhay magpakailanman. Hindi ko alam na ang trahedya na darating ay hindi isang aksidente ng kapalaran, kundi isang maingat na orkestradong sabuatan ng 2 taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos sa mundo. Ang huling normal na pag-uusap ko kay Julian ay 3 linggo bago namatay si Arturo. Mag-isa siyang dumating, walang Genevieve, na may maseryosong ekspresyon kaysa karaniwan. Inay, sabi niya, nakaupo sa hapagkainan kung saan siya kumakain ng almusal ng maraming beses noong bata pa. Gusto kong malaman ninyo na anuman ang mangyari, kami ni Leo ay laging mag-aalaga sa inyo. Ang kanyang mga salita ay nagpahinga sa akin noon. Ngunit ngayon, naaalala ko sila sa tabi ng puntod ni Arturo, nagbibigay ito ng kilabot sa aking gulugod. Bakit niya sinabi ang anuman ang mangyari? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Ang aksidente na nagpabago sa lahat ay nangyari isang Martes ng umaga. Maagang umalis si Arturo papunta sa tindahan, tulad ng ginagawa niya araw-araw sa loob ng mahigit 40 taon. Ako ay nasa kusina, naghahanda ng kanyang paboritong tanghalian, piniritong karne at niligis na patatas, nang tumunog ang telepono ng may pagkaapurahan na nagpatigas ng aking dugo. Ito ba si Ginang Elena? Tanong ng isang kakaibang boses. Ito ang ospital ng Santa Maria. Nagkaroon ng malubhang aksidente ang iyong asawa. Kailangan mong pumunta agad. Lumabo ang mga salita sa aking isip na parang tinta sa tubig. Huminto ang mundo. Ang aking mga binti ay naging parang jelly at kailangan kong humawak sa frame ng pinto upang hindi ako matumba. Ano ang nangyari? Ayos lang ba siya? Buhay pa ba siya?
Nasa intensive care unit siya, ginang. Mangyaring pumunta ka agad. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang malabong bangungot. Kailangan akong ihatid ng kapitbahay kong si Aling Sadi dahil nanginginig ako ng sobra, kaya hindi ko man lang mahawakan ang susi. Sa buong biyahe, tumanggi ang aking isip na iproseso ang nangyayari. Si Arturo ay maingat, masinop sa kanyang trabaho. Paano ito nangyari? Nang dumating kami sa ospital, naroon na sina Julian at Leo. Nagulat ako dahil wala pa namang tumatawag sa kanila, o sa akin man lang. Ngunit sa aking pagkadismaya, hindi ko masyadong pinansin ang detalye. Inay, sabi ni Julian, niyakap ako ng mailakas na tila totoo. Malubha ang kalagayan ni tatay. Sabi ng mga doktor, sumabog ang isa sa mga makina sa tindahan. May matinding paso siya at trauma sa ulo. Immediate family lang po, isa-isa, at sa loob ng 5 minuto lang, paliwanag ng nurse. Nang pumasok ako sa intensive care room na iyon, nalungkot ang aking puso. Si Arturo ay nakakonekta sa 12 ng makina na may bendahe na tumatakip sa karamihan ng kanyang mukha at braso. Halos hindi ko siya nakilala. Mahirap ang kanyang paghinga, artificial, pinapanatili ng patuloy na bumibiling mga device. Nilapitan ko ang kanyang kama at hinawakan ang kanyang kamay, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na tila hindi nadapuan. Arturo, mahal ko, narito ako. Magiging maayos ang lahat. Makaka-recover ka tulad ng dati mong ginagawa. Saglit, naramdaman ko ang bahagyang pagpisil niya sa aking kamay. Gumalaw ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang nakapikit na talukap. Lumalaban siya. Lumalaban ang aking mandirigma upang bumalik sa akin. Ang sumunod na 3 araw ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Halos nanirahan ako sa ospital, natutulog sa hindi komportableng mga upuan sa waiting room. Nagpapalit-palit sina Julian at Leo sa pag-aalaga sa akin, ngunit laging mas interesado sila sa pakikipag-usap sa mga doktor kaysa sa pag-alo sa kanilang ama. Narinig ko ang mga pira-pirasong usapan na hindi ko lubos maintindihan noon. Si Leo ay nagtatanong tungkol sa health insurance, tungkol sa gastos ng paggamot. Si Julian ay nasa telepono, nag-uusap tungkol sa life insurance policies at beneficiaries. Inay, sabi ni Julian sa akin noong 2 araw, nasuri na namin ang siguro ni tatay. Mayroon siyang 2.5 milyong piso na life insurance policy. Mayroon ding work accident policy na maaaring magbigay ng karagdagang 3.75 milyong piso. Bakit niya ako kinakausap tungkol sa pera habang si Arturo ay lumalaban pa para sa kanyang buhay? Bakit siya nag-aalala tungkol sa siguro sa halip na sa paggaling ng kanyang ama? Wala akong pakialam sa pera, mariing sagot ko. Gusto ko lang gumaling ang inyong ama. Naman, inay, sabi niya. Ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata na hindi ko nagustuhan. Isang lamig, isang kalkulasyon na ginagawa habang namamatay ang kanyang ama. Noong 3 araw, binigyan kami ng mga doktor ng pinakamakapigil hiningang balita ng aking buhay. Si E.C. Garcia, isang matandang lalaki na may maawain na ekspresyon, ay pinulong kami sa isang maliit na opisina. Ginang Elena, nagsimula siya sa malumanay na boses, kritikal ang kondisyon ng iyong asawa. Ang mga paso ay nahawaan at ang trauma sa ulo ay mas malubha kaysa sa una naming inakala. Kailangan nating maging makatotohanan tungkol sa kanyang mga posibilidad. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ko, bagaman alam na ng aking puso ang sagot. Ibig sabihin, kailangan nating maghanda sa pinakamasama. Ang iyong asawa ay nasa medically induced coma. Maaari nating panatilihin siyang buhay ng walang hanggan, ngunit ang kanyang kalidad ng buhay, well, napaka-imposibleng magkamalay pa siya. Gumuho ang mundo sa paligid ko. 42 taon ng pagsasama, isang buong buhay na binuo ng magkasama, at ngayon ay sinasabi nila sa akin na ito ay nawawala na parang usok. Gusto naming subukan ang lahat, sabi ko sa gitna ng pag-iyak. Ano man ang halaga, ano man ang tagal. Ngunit nagkatinginan sina Julian at Leo na lubos na nagpakaba sa akin. Inay, sabi ni Julian sa tinig na sinusubukang tunog na maawain. Kailangan nating maging praktikal. Ayaw ni tatay na mabuhay ng ganito. Palagi niyang sinasabi na ayaw niyang maging pabigat sa sinuman. Pabigat?
Sumabog ako sa galit na hindi ko alam na mayroon ako. Siya ang inyong ama. Hindi siya pabigat. Siya ang lalaking nagpalaki sa inyo na nagtrabaho sa buong buhay niya para bigyan kayo ng pinakamahusay. Alam namin, inay, sumingit si Leo. Ngunit kailangan din nating isipin kayo. Napakalaki ng mga gastos sa ospital. Maaari itong maubos ang lahat ng inyong ipon. Muli ang pera, palaging ang pera. Namamatay ang aking asawa at kinakalkula nila ang mga gastos. Nang gabing iyon, mag-isa sa silid ng ospital, hinawakan ko ang kamay ni Arturo at kinausap siya na parang naririnig niya ako. Mahal ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sabi ng mga doktor, wala nang pag-asa, ngunit hindi kita kayang bitawan. Hindi ko maiimagine ang buhay ko nang wala ka. Noon nangyari ang isang bagay na nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri, pinisil ang akin ng maihalos hindi mahahalata na lakas. Gumalaw ang kanyang mga labi na parang sinusubukan niyang magsabi ng isang bagay, ngunit walang tunog na lumabas. Minsan po, nagkakaroon ng involuntary muscle spasms, ginang. Hindi po ibig sabihin niya nagising siya. Ngunit alam ko kung ano ang naramdaman ko. Sinubukan ni Arturo na makipag-usap sa akin. Lumaban siya para sabihin sa akin ang isang mahalagang bagay. Makalipas ang 2 araw, sa madaling araw ng Biyernes, umalinggaw ang mga alarma ng makina. Kumislap ang mga ilaw. Nagmadali ang mga nurse papunta sa silid ni Arturo. Nakaidlip ako sa pasilyo nang magising ako sa ingay. Hindi. Sumigaw ako, tumatakbo patungo sa silid. Nagtrabaho ang mga doktor sa loob ng 40 minuto upang subukang i-resuscitate siya, ngunit walang silbi. Alas negatibo 4:37 ng umaga, opisyal na idineklara si Arturo na patay. Ang sakit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay pisikal, na parang nilabasan ng puso ang aking dibdib. Bumagsak ako sa tabi ng kanyang kama, niyakap ang kanyang mainit pa ring katawan, tumangging tanggapin na siya ay wala na magpakailanman. Dumating sina Julian at Leo sa ospital 1 oras pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang ama. Tila handa sila na parang naghihintay ng tawag. Nagdala sila ng mga papeles, dokumento, numero ng telepono ng mga punerarya. Nakausap na namin ang Harmony Creek Funeral Home, sabi ni Julian habang umiiyak pa rin ako ng walang tigil. Maaari nilang kunin ang bangkay ngayong umaga. Nakausap na rin namin ang kumpanya ng seguro, dagdag ni Leo. Sinimulan na ang proseso ng pagkuha ng claims. Paano sila naging ganoon kaepektibo, kaorganisado, kalamig 1 oras pagkatapos mawala ng ama? May mali. Ngunit ang aking kalungkutan ay napakatindi kaya hindi ako makapag-isip ng malinaw. Ang libing ay nakatakda sa sumunod na Lunes. Si Julian ang humawak sa lahat ng arrangements nang hindi talaga ako kinukonsulta. Pinili niya ang pinakasimpleng kabaong, ang pinakamaikling seremonya, na parang gusto niyang matapos ang lahat ng mabilis hanggat maaari. Ito ang gugustuhin ni tatay, sabi niya sa akin nang kinalaban ko siya dahil hindi ako isinama sa mga desisyon. Isang simple, nang walang gaanong abala. Ngunit mas mahusay ang nararapat kay Arturo, kaysa sa hindi disente na pagmamadali na ilibing siya at kalimutan siya. Ang araw ng libing ay maulap at malamig, na parang ang langit mismo ay umiiyak para kay Arturo. Isinuot ko ang aking tanging itim na damit, ang parehong suot ko sa libing ng aking ina ilang taon na ang nakakaraan. Nanginginig ng sobra ang aking mga kamay kaya kinailangan akong tulungan ni Sadie sa maliliit na butones sa likod. Magpakatatag ka, Elena, bulong ng aking mahal na kaibigan, habang maingat niyang sinusuklay ang aking buhok. Gusto ni Arturo na makita kang matatag. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kalakasan. Naramdaman ko ang kawalan na parang isang shell na walang kaluluwa. 42 taon ng pagsasama ay hindi madaling mailibing. Bawat bagay sa bahay ay nagpapaalala sa akin sa kanya, ang kanyang kape sa mesa, ang kanyang mga kagamitan sa bakuran, ang kanyang unan na mayroon pa ring amoy niya. Nang dumating kami sa sementeryo, nagulat ako kung gaano kakaunti ang dumalo. Inaasahan kong makakita ng mas maraming kaibigan ni Arturo mula sa tindahan, mas maraming kapitbahay, mas maraming kakilala. Ngunit naroon lang sina Julian, Leo, Genevieve, Sadie, ako, at ang pastor.
Para sa isang lalaki na nabuhay ng 70 taon sa parehong bayan na nakatulong sa napakaraming tao, ang libing ay tila kakaibang walang laman. Nasaan ang mga tao mula sa tindahan? Tanong ko kay Julian. Ayaw naming istorbohin ang sinuman, mabilis niyang sagot. Si tatay ay isang pribadong tao. Mas gugustuhin niya ang isang intimate na okasyon. Ngunit hindi iyon totoo. Mahal ni Arturo ang kanyang komunidad. Nagmamalasakit siya sa kanyang mga kapitbahay. Gusto niyang dumalaw sila upang magpaalam. Bakit nagpasya si Julian na gawing lihim ang lahat nang nagmamadali? Sa panahon ng seremonya, tiningnan ko ang aking mga anak ng may kakaibang emosyonal na pagkakahiwalay. Si Julian ay may seryoso, angkop na ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na kumukurap sa kanyang relo. Si Leo ay tila hindi mapakali na parang mayroon siyang mas mahahalagang bagay na gagawin. Si Genevieve ay tahimik na sumusuri sa kanyang telepono sa likod ng kanyang itim na belo. Ito ba ang paraan nila ng pagpapaalam sa kanilang ama? Nang may pagkainip at mga distractions. Nagsalita ang pastor tungkol sa buhay na walang hanggan, sa nararapat na pahinga, sa muling pagsasama sa Diyos. Ang kanyang mga salita ay tila walang laman sa aking durog na puso. Ayaw kong magpahinga si Arturo ng mapayapa. Gusto ko siyang umuwi sa akin, upang patuloy na tumanda ng magkasama, upang patuloy na magkape sa balkonahe tuwing gabi. Nang oras na para maglagay ng lupa sa kabaong, tumanggi ang aking mga binti na suportahan ako. Kinailangan akong suportahan ni Sadie habang umiiyak ako ng walang tigil. Ang tunog ng lupa na tumatama sa kahoy ay huling tiyak walang pag-asa. Sa eksaktong sandaling iyon, nakatayo sa tabi ng puntod ng aking asawa, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Buhay ako. Hindi ako iyan sa kabaong. Huminto ang aking puso. Ang mga letra ay sumayaw sa aking mga mata na parang isang ilusyon. Naloloko ba ako sa kalungkutan? Nang nanginginig na mga kamay, sumagot ako, sino to? Agad na dumating ang sagot. Hindi ko masabi. Binabantayan nila. Huwag mong pagkatiwalaan ang ating mga anak. Nahulog ang telepono mula sa aking mga kamay na parang nasusunog. Yumuko si Sadie para kunin ito, ngunit pinigilan ko siya agad. Hindi ko pwedeng hayaang makita ng iba ang mga mensaheng iyon. Hindi hanggat hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Ayos ka lang po, inay, tanong ni Julian, papalapit na may nag-aalalang ekspresyon. Tiningnan ko siya ng mataman, sinusubukang makahanap ng anumang pahiwatig sa kanyang mukha. Tila tapat ang kanyang mga mata. Ngunit ngayon, bawat galaw, bawat salita, bawat ekspresyon ay tila kahina-hinala. Ayos lang ako, pagsisinungaling ko, at ibinalik ang telepono sa aking bag, kailangan ko lang umuwi. Sa biyahe pa uwi, hindi ko maalis sa aking isip ang mga mensaheng iyon. Posible ba na may naglalaro ng malupit na biro sa pinakamasamang sandali ng aking buhay? O mayroon ba talagang posibilidad na buhay si Arturo? Ngunit kung buhay siya, sino ang kakalibing lang namin? At kung hindi siya buhay, sino ang nakakaalam ng sapat na detalye tungkol sa aming buhay upang magsulat ng isang bagay na napaka-espesipiko tungkol sa aming mga anak? Ang ospital ang unang tumawag sa akin. Ako ang emergency contact. Paano nila nalaman ang tungkol sa aksidente bago ako? At pagkatapos ay ang isyu ng pera. Mula sa unang araw, sina Julian at Leo ay nag-uusap tungkol sa mga insurance policy, beneficiaries, na parang hinihintay nila ang sandaling ito, naghahanda para dito. Nagpasya akong suriin ang mga papeles ni Arturo. Sa kanyang lumang kahoy na desk, itinago niya ang lahat ng mahahalagang dokumento sa isang metal na kahon. Mga insurance policy, ang titulo ng bahay, mga papeles para sa tindahan, lahat ay naroon. Nakita ko ang 2.5 milyong piso na life insurance policy na binanggit ni Julian. Ngunit may isang bagay akong hindi naaalala. Ang policy ay na-update 6 buwan lang ang nakakaraan, dinagdagan ang coverage mula 1.25 milyong piso hanggang 2.5 milyong piso. Bakit dinagdagan ni Arturo ang kanyang life insurance? Hindi niya kailanman binanggit ang pagbabagong ito sa akin. At higit sa lahat, sino ang nagmungkahi na gawin niya ito? Patuloy akong naghanap at nakakita ng mas nakakabahala pa.
Isang workplace accident insurance policy na wala akong alam, kinuha 2 buwan lang bago siya namatay. 3.75 milyong piso sakaling mamatay sa aksidente sa trabaho. 6.25 milyong piso sa kabuuan. Isang malaking halaga para sa isang pamilyang tulad namin, ngunit isa ring halaga na sapat na nakakatukso para sa isang walang prinsipyo. Nag-vibrate muli ang aking telepono. Isa pang mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Tingnan ang bank account. Tingnan kung sino ang naglilipat ng pera. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-atubili. Ang taong ito, sino man siya, ay masyadong maraming alam para maging isang prankster. Alam niya ang tungkol sa insurance. Alam niya ang tungkol sa aking mga anak. Alam niya ang mga detalye na tanging ang isang napakalapit sa amin ang makakaalam. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko kung saan kami ni Arturo ay may account sa loob ng 30 taon. Si Ginang Reyes, ang manager na nakakakilala sa amin noon pa, ay bumati sa akin ng taos-pusong pakikiramay. Elena, labis akong nalulungkot tungkol kay Arturo. Siya ay isang mabuting tao. Salamat po, Ginang Reyes. Narito ako upang suriin ang aming mga account. Kailangan kong maunawaan ang aming pinansyal na sitwasyon. Ipinakita niya sa akin ang mga statement para sa huling 6 na buwan. Ang nakita ko ay nagpalamig sa akin. Sa huling 3 buwan, malalaking withdrawal ang nagawa mula sa aming savings account. 250,000 piso noong Enero, 150,000 piso noong Pebrero, 200,000 piso noong Marso. Pera na wala akong ideya na nailipat. Sino ang nag-authorize ng mga withdrawal na ito? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Ang iyong asawa mismo ang dumating, Ginang Reyes, paliwanag niya. Sabi niya, kailangan niya ang pera para sa mga repair sa tindahan. Ngunit ako ang humawak sa mga pinansyal ng bahay. Alam ko ng eksakto kung magkano ang pera namin at kung magkano ang ginastos namin. Hindi kailanman binanggit ni Arturo ang mamahaling repair sa tindahan, at tiyak na hindi namin kailanman pinag-usapan ang pag-withdraw ng 600,000 piso mula sa aming ipon. Mayroon po ba kayong mga pirma para sa mga withdrawal na ito? Tanong ko. Ipinakita niya sa akin ang mga slip. Tiyak na mukhang pirma ni Arturo, ngunit may kakaiba sa sulat kamay, masyadong nanginginig, masyadong hindi tiyak para sa kanyang karaniwang matatag at malinaw na kamay. Ginang Reyes, tanong ko, kumakabog ang aking puso. Dumating ba siyang mag-isa para sa mga withdrawal na ito o may kasama siya? Nag-isip siya saglit. Ngayon na binanggit mo, sa tingin ko minsan o dalawa ay kasama niya ang isa sa iyong mga anak. Si Julian, sa tingin ko. Sabi niya, tinutulungan niya sa mga papeles dahil nahihirapan si Arturo na basahin ang mga dokumento ng walang salamin. Julian. Ang aking anak ay kasangkot sa mga pag-withdraw ng pera na wala akong alam, ginagamit ang pagod na mga mata ng kanyang ama bilang palusot. Ngunit si Arturo ay nakakakita ng perpekto sa kanyang salamin na hindi niya kailanman inaalis sa araw. Nang hapong iyon, habang sinusuri ko ng paulit-ulit ang mga bank slip, nakatanggap ako ng isa pang mensahe. Ang insurance ang ideya nila. Kinumbinsi nila si Arturo na kailangan niya ng mas maraming proteksyon para sa iyo. Ito ay isang bitag. Hindi ko na maikakaila ang ebidensya na nagtumpok-tumpok sa harap ko, ang misteryosong nadagdagan ng mga insurance policy, ang hindi otorisadong pag-withdraw ng pera, ang presensya ni Julian sa mga transaksyon na hindi ko alam, ang kanyang kahina-hinalang kahusayan sa pag-organisa ng libing, ang kanyang kalamigan sa huling sandali ng kanyang ama. Ngunit ang tanong na nagpatakot sa akin ay, kung talagang pinlano nila ang pagkamatay ni Arturo, paano nila ginawa? At sino ang taong nagpapadala sa akin ng mga mensaheng ito? Paano niya nalaman ng napakarami tungkol sa nangyari? Ang sumunod na mga araw ay naging bangungot ng pag-aalinlangan at hinala. Bawat ngiti mula kay Julian, bawat yakap mula kay Leo, bawat salita ng pakikiramay ay tila isang maskara na nagtatago ng isang bagay na nakakatakot. Ngunit kailangan ko ng mas maraming patunay bago ko matanggap ang isang katotohanang kasindak-sindak tulad ng nabubuo sa aking isip. Patuloy akong nakatanggap ng mga mensahe mula sa misteryosong numero. Pumunta ka sa tindahan ni Arturo. Hanapin mo sa kanyang desk.
May mga bagay na hindi mo nakita. Nagpasya akong pumunta sa tindahan sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente. Sinabi ni Julian na sumabog ang isang makina, ngunit nang dumating ako doon, nakakita ako ng isang bagay na ganap na naiba sa inaasahan ko. Ang tindahan ay kakaibang malinis, masyadong malinis para maging pinangyarihan ng isang pagsabog. Walang mga marka ng sunog sa dingding, walang mga labi, walang mga palatandaan ng pagkasira na dapat sanang sanhi ng isang seryosong aksidente. Nasaan ang makinang sumabog? Bulong ko. Hinalughog ko ang buong tindahan at nakita ang lahat ng makina sa kanilang lugar na gumagana ng perpekto. Ang welder, ang compressor, ang power saw, lahat sila ay buo. Kaya, ano ang naging sanhi ng aksidente? Sa desk ni Arturo, nakakita ako ng isang bagay na nagpatindig ng balahibo sa akin. Isang sulat sa kanyang sulat kamay na may petsang 3 araw bago siya namatay. Pinipilit ni Julian, kailangan ko ng mas maraming siguro. Sabi niya para raw kay Elena, pero may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko pinagkakatiwalaan ang kanyang intensyon. Sa ilalim ng tala na iyon, may isa pa, dinalhan ako ni Leo ng ilang papeles na pipirmahan. Sabi niya ay para raw sa modernisasyon ng tindahan, ngunit hindi ko maintindihan kung tungkol saan iyon. Bakit ganoon kadali? Ang aking asawa ay naghihinala. Naramdaman niya na may mali sa pag-ugali ng aming anak, ngunit namatay siya bago niya masabi sa akin. Patuloy akong naghanap at nakakita ng isang selyadong sobre na may pangalan ko. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang liham mula kay Arturo. Mahal kong Elena. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin may nangyari sa akin. Sa mga nakaraang buwan, napansin ko ang kakaibang pagbabago kina Julian at Leo. Masyado silang interesado sa ating pera, sa siguro, sa pagbebenta natin ng bahay. Pinipilit sila ni Genevieve. Kahapon, sinabi sa akin ni Julian na dapat daw akong mas mag-alala sa aking kaligtasan dahil sa aking edad, anumang aksidente ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salitang iyon ay parang banta. Mahal kita, Elena. Kung may mangyari sa akin, huwag kang magtiwala ng bulag sa sinuman, kahit sa ating mga anak. Nahulog ang liha mula sa aking mga kamay. Nakita ni Arturo ang sarili niyang kamatayan. Nakita niya ang mga palatandaan na ako, na binulag ng pagmamahal ng isang ina, ay hindi pinansin. Nang gabing iyon, dumalaw si Julian. Dumating siya na may dalang bote ng alak at isang ngiti na ngayon ay tila ganap na peke. Inay, iniisip ko ang inyong kinabukasan, sabi niya, at nagsali ng alak sa sarili nang hindi nagtatanong kung gusto ko. Ang pera sa siguro ay pinoproseso na. Ito ay magiging 6.25 milyong piso. Paano mo nalaman ang eksaktong halaga? Tanong ko, nagkukunwari na inosente. Well, tinulungan ko si tatay sa papeles ng siguro. Gusto niyang siguraduhin na may sapat kayong pera para mamuhay ng komportable. Isang kasinungalingan. Hindi kailanman gusto ni Arturo na dagdagan ang siguro. Ayon sa kanyang sariling tala, pinilit siya ni Julian. At ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa pera na iyon? Tanong ko, maingat na pinapanood ang kanyang reaksyon. Nagliwanag ang kanyang mga mata na may kislap na nagpatindig ng balahibo sa akin. Maaari kang bumili ng mas maliit, mas komportableng bahay. O mas mabuti pa, lumipat sa isang magandang nursing home, kung saan may kasama ka at medikal na pangangalaga. Maaaring pamahalaan namin ni Leo ang iyong pera upang lumago. Pamahalaan ang aking pera. Gusto lang namin kayong alagaan, inay. Sa edad ninyo, madali kayong maloko o gumawa ng masamang desisyon sa pananalapi. Alam namin ang tungkol sa pamumuhunan tungkol sa negosyo. Maaari naming triplehin ang halagang iyon sa loob ng ilang taon. Triplehin ang aking pera o ipawala ito sa kanilang mga bulsa. Hayaan mo akong mag-isip, sabi ko sa kanya. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng isa pang mensahe. Bukas, pumunta ka sa himpilan ng pulisya. Humingi ka ng ulat tungkol sa aksidente ni Arturo. May mga salungat na impormasyon na kailangan mong malaman. Kinabukasan, pumunta ako sa lokal na himpilan ng pulisya. Si Sargento Castro, na nakakakilala kay Arturo ng maraming taon, ay bumati sa akin ng may kabaitan. Ang ulat tungkol sa aksidente ng aking asawa,
Tanong ko nang may naguguluhang ekspresyon. Anong aksidente, Ginang Elena? Yung sa tindahan niya. Nang sumabog ang makina. Sinuri ng sarhento ang kanyang mga file at umiling. Wala kaming ulat ng pagsabog sa tindahan ni Arturo dito. Sa katunayan, wala kaming ulat ng aksidente sa trabaho na kinasasangkutan ng iyong asawa. Naramdaman kong umindayog ang mundo sa ilalim ng aking mga paa, ngunit sinabi ng aking anak na aksidente iyon sa tindahan. Kaya siya nasa ospital. Ginang Elena, dumating ang iyong asawa sa ospital noong Martes ng umaga, ngunit hindi dahil sa aksidente sa trabaho. Ayon sa medical report na hawak ko rito, dumating siya na walang malay na may mga sintomas ng pagkalason. Pagkalason. Nakita ng mga doktor ang bakas ng methanol sa kanyang dugo, isang halaga na sapat upang magdulot ng pagkabulag, pinsala sa utak, at sa huli ay kamatayan. Dapat ipinagbigay alam sa iyo ng ospital ang pagkalason na ito. Hindi ito pagsabog. Hindi ito aksidente sa trabaho. May sadyang naglason sa aking asawa. Bakit walang nagsabi nito sa akin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ang mga miyembro ng immediate family na pumirma sa mga papeles ng ospital ay humiling na panatilihing confidential ang impormasyon upang maiwasan ang hindi kinakailangang haka-haka. Sinabi nila, masyado kayong emotionally fragile para hawakan ang mga teknikal na detalye. Mga miyembro ng immediate family, Julian at Leo. Itinago nila ang tunay na sanhi ng kondisyon ni Arturo, inimbento ang kwento ng pagsabog, at minanipula ang lahat, kasama na ako, upang takpan ang isang pagpatay. Ginang Elena, patuloy ng sarhento. Kung may mga hinala kayo tungkol sa mga pangyayari sa pagkamatay ng inyong asawa, maaari kaming magbukas ng formal na investigasyon. Mayroon akong higit pa sa hinala. Sigurado ako na ang sarili kong mga anak ang pumatay sa kanilang ama para sa pera. Nang hapong iyon, dumating si Leo sa bahay na may dalang palumpo ng bulaklak at ang parehong peking ngiti ni Julian. Kumusta po, inay? Mukha kayong pagod. Ayos lang ako, pagsisinungaling ko. Pinapanood ang bawat galaw niya ng may bagong pananaw. Inihiisip ko lang ang kinabukasan. Well, mabilis na nawawala ng halaga ang mga lumang bahay at kailangan ninyo ng pera. Ang mga gastos sa libing, ang mga hindi pa nababayarang medical bill, mas maraming kasinungalingan. Ang libing ay mura, halos nakakainsulto. At walang mga hindi nababayarang medical bill dahil sakop ito ng insurance ng ospital. Leo, sabi ko, tumingin ng diretso sa kanyang mata. Alam mong hindi namatay ang iyong ama sa aksidente sa trabaho. Sa isang iglap, nakita ko ang takot sa kanyang ekspresyon, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ano ang sinasabi ninyo, inay? Pumunta ako sa istasyon ng pulisya. Walang ulat ng pagsabog sa tindahan ng tatay ninyo. Sa pagkakataong ito, mas halata ang takot. Inay, hindi ninyo dapat ginagawa ang mga bagay na ito. Malilito kayo. Naapektuhan kayo ng kalungkutan. Naapektuhan ba ako ng kalungkutan? O nagluloko lang kayo sa akin? Bigla siyang tumayo, nabuhos ang kape na inihanda ko para sa kanya. Sa tingin ko, kailangan ninyong magpahinga. Mag-uusap tayo kapag kalmado na kayo. Umalis siya ng mabilis, ngunit hindi bago tumawag sa telepono sa bakuran. Bagaman hindi ko naririnig ang mga salita, ang tono ay apurahan. Nag-aalala. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng pinakamalaking pagbubunyag na mensahe. Darating sila bukas ng magkasama. Susubukan ka nilang kumbinsihin na baliw ka, na pinapantasya mo lang ang mga bagay dahil sa kalungkutan. Huwag kang maniwala sa kanila at huwag kang kukuha ng anumang inaalok nila sa iyo na inumin o pagkain. Ang hula ng misteryosong mensahe ay nagkatotoo ng eksakto tulad ng babala. Kinabukasan, dumating sina Julian at Leo sa aking bahay ng magkasama, kasama si Genevieve. Mayroon silang ekspresyon ng labis na pag-aalala at may dalang bag ng mga pastre mula sa panaderya sa bayan. Inay, labis kaming nag-aalala sa inyo, simula ni Julian sa isang matamis na boses. Sinabi sa amin ng mga kapitbahay na kakaiba ang inyong pag-ugali. Sabi ni Sadi, kinakausap ninyo ang sarili ninyo na hindi kayo kumakain ng maayos. Hindi kailanman sinabi ni Sadi iyon. Ito ay isa pang kasinungalingan sa kanilang lumalaking koleksyon.
Dinalhan kayo ni Genevieve ng paborito ninyong pastries. Dagdag ni Leo, itinuro ang bagi at gumawa kami ng espesyal na kape mula sa brand na gusto ninyo. Naalala ko ang mga salita mula sa mensahe. Huwag kang kukuha ng anumang inaalok nila sa iyo na inumin o pagkain. Posible ba na plano rin nilang lasonin ako, tulad ng ginawa nila kay Arturo? Salamat, ngunit nag-almusal na ako, sabi ko sa kanila, pinananatili ang distansya. Pero, inay, giit ni Genevieve na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan ninyong kumain ng maayos. Ang dami ninyong nawalang timbang mula nang mawala si Arturo. Ayos lang ako, ulit ko ng matatag. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Julian at Leo. Ito ay ang parehong tingin na ibinahagi nila sa ospital nang ibigay ng doktor ang prognosis ni Arturo. Inay, sabi ni Julian, umupo ng mas malapit sa akin. Gusto namin kayong kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. Kami ni Leo ay kumonsulta sa ilang doktor tungkol sa inyong kamakailang pag-ugali. Ang aking pag-ugali? Ang mga kakaibang tanong na inyong tinatanong. Ang mga pagbisita sa istasyon ng pulisya, ang obsesyon na ito sa mga hindi mahalagang detalye tungkol kay tatay. Normal iyan pagkatapos ng isang malaking pagkawala, ngunit maaaring maging mapanganib kung hindi ginagamot. Tumango ng seryoso si Leo. Nakausap namin si E.A. Santos. Sabi niya, karaniwan sa mga matatanda na magkaroon ng paranoia pagkatapos mawalan ng asawa, lalo na sa mga edad ninyo. Paranoia. Inaakusahan nila akong baliw dahil sa pagbubunyag ng kanilang mga kasinungalingan. Hindi ako paranoid, sabi ko sa kanila nang may buong lakas na kaya kong ipunin. Nagtatanong lang ako ng mga tanong na dapat ay tinanong ko mula sa simula. Tulad ng anong mga tanong, hamon ni Julian sa akin. Tulad ng kung bakit walang ulat ng pulisya tungkol sa sinasabing aksidente ng inyong ama. Tulad ng kung bakit perpektong malinis ang tindahan kung may pagsabog. Tulad ng kung bakit kinuha ninyo ang 600,000 piso mula sa aming account nang hindi sinasabi sa akin. Inay, sa wakas ay sabi ni Leo, ang mga bagay na iyon ay may simpleng paliwanag. Kinuha ni tatay ang pera na iyon para sa mga repair na gusto niyang gawin ng lihim bilang sorpresa para sa inyo. Anong sorpresa? Gusto niyang iparenovate ang bahay. Julian lied. Nag-hire siya ng ilang manggagawa para ayusin ang bubong, pinturahan ang mga dingding. Gusto niyang maging sorpresa para sa iyong kaarawan. Kung totoo iyon, nasaan ang mga manggagawa? Nasaan ang mga materyales? Bakit walang nakakaalam sa bayan tungkol sa sinasabing remodeling na ito? Tungkol sa police report, patuloy ni Julian, hindi lahat ng aksidente sa trabaho ay nangangailangan ng ulat, lalo na kapag nangyayari sa pribadong ari-arian. Mas maraming kasinungalingan. Napakalinaw ni Sargento Castro. Anumang aksidente sa trabaho na may malubhang pinsala ay nangangailangan ng opisyal na ulat. Inay, singit ni Genevieve sa isang matamis ngunit mapagmataas na boses. Gusto lang namin kayong alagaan. Kaya sa tingin namin, pinakamabuti kung lumipat kayo sa isang lugar kung saan mayroon kayong specialized medical care, isang nursing home. Isang specialized care home, pagtutuwid ni Julian. Para sa mga taong dumadaan sa komplikadong kalungkutan, mayroon silang mga psychologist, nurse, aktibidad upang panatilihin kayong abala. At samantala, dagdag ni Leo, maaari naming asikasuhin ang pagbebenta ng bahay, pamamahala ng pera sa siguro, lahat ng komplikadong bagay na hindi ninyo dapat hawakan sa inyong kasalukuyang kalagayan. Nandoon na ang kumpletong plano. Ay dedeklara akong mentally incompetent, ikukulong ako sa isang nursing home, at kukunin ang kontrol sa lahat ng aking pera. Una, pinatay nila si Arturo para sa pera ng siguro, at ngayon ay gusto rin nilang nakawan ako. Inay, sabi ni Leo ng may labis na paghinga. Hindi kayo pwedeng manatili sa nakaraan magpakailanman. Wala na si tatay. Kailangan ninyong tanggapin ito at magpatuloy. Tinanggap ko na, ngunit hindi ibig sabihin yan na ibibigay ko ang aking buhay at ang aking pera. Ang maskara ng pag-aalala ay nagsimulang magpakita ng bitak sa mukha ng aking anak. Biglang tumayo si Julian. Napakagaling. Kung hindi kayo makikinig sa dahilan, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Ano ang ibig sabihin niyan?
Ibig sabihin, maaari kaming magsimula ng legal na proseso upang ideklara kayong mentally incompetent. Mayroon kaming mga saksi sa inyong di karaniwang pag-ugali. Mayroon kaming patotoo mula sa mga doktor na nagkukumpirma na kayo ay nagdurusa sa senile paranoia. Mga doktor? Anong mga doktor? Hindi ko nakausap ang sinumang doktor tungkol sa aking kalagayang pangkaisipan. Nagpirma na si E. Santos ng paunang ulat, dagdag ni Leo. Sabi niya, batay sa aming mga paglalarawan ng inyong pag-ugali, malamang na kailangan ninyo ng specialized care. Isang doktor na hindi kailanman sumuri sa akin ang nagpirma ng ulat tungkol sa aking kalagayang pangkaisipan batay lamang sa sinabi ng aking mga anak sa kanya. Magkano ang ginastos nila para bilhin ang peking ebalwasyon na iyon? Ito ay isang direktang banta. Kung hindi ko ibibigay ang aking pera ng voluntaryo, gagamitin nila ang legal na sistema para nakawan ako. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito, sabi ko sa kanila, sinusubukang bumili ng oras. Naman, sabi ni Genevieve nang may peking tamis. Ngunit huwag masyadong matagal para sa iyong sariling kabutihan. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako sa aking kusina, nanginginig sa galit at takot. Ang sarili kong mga anak, ang sarili kong laman at dugo, ay hindi lamang pinatay ang kanilang ama, kundi plano rin ngayong nakawan ang lahat ng natitira sa akin. Nang gabing iyon, nag-vibrate ang telepono na may mensahe na mas mahaba kaysa sa mga nauna. Elena, ang pangalan ko ay Ginoong Banzon. Ako ay isang private investigator. Kinuha ako ni Arturo 3 linggo bago siya namatay dahil naghihinala siya kina Julian at Leo. Nilaso nila siya ng methanol na hinalo sa kanyang kape sa almusal. Mayroon akong recorded proof ng kanilang mga pag-uusap. Pinaplano ang lahat. Bukas ng alas -3:00 ng hapon, pumunta ka sa Hope Cave, umupo ka sa mesa sa likod. Naroon ako. Sa wakas, malalaman ko kung sino ang nagpapadala sa akin ng mga mensaheng iyon. At higit sa lahat, magkakaroon ako ng ebidensya na kailangan ko upang makakuha ng hustisya para sa pagkamatay ng aking asawa. Ngunit alam ko rin na wala akong gaanong oras. Ipinakita na nina Julian at Leo ang kanilang balak. Kung hindi ako kikilos ng mabilis, mapupunta ako sa isang nursing home habang ginagastos nila ang pera na ikinamatay ni Arturo. Nagsimula na ang digmaan. At kahit ako ay isang 71 anyos na babae laban sa 2 walang-awang lalaki, mayroon akong isang bagay na wala sila. Ang katotohanan. At ang katotohanan, maaga o huli, laging nakahanap ng paraan upang lumabas. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Arturo, ngumiti ako dahil alam kong hindi namatay ng walang saysay ang aking asawa. Ang kanyang pag-iingat, ang kanyang instinto, ang kanyang desisyon na kumuha ng isang private investigator ang magpapahintulot sa akin na makakuha ng hustisya. Malubhang minamaliit ni na Julian at Leo ang kanilang ina. Malapit na nilang malaman na ang isang babaeng lumalaban para sa alaala ng kanyang pinaslang na asawa ay isang puwersa na mas malakas kaysa sa lahat ng kanilang kasakiman. Dumating ang kinabukasan na puno ng kaba at pag-asa. Nagbihis ako ng maingat, pinili ang aking pinakaseryosong lilang damit, ang isinuot ko sa mga mahahalagang okasyon. Kung makikipagkita ako sa lalaking makapagbibigay sa akin ng mga sagot na kailangan ko, gusto kong maging handa para sa anumang paghahayag. Alas -2:30 ng hapon, naglakad ako papunta sa Hope Cave ng may determinasyon ngunit maingat na mga hakbang. Bawat anino ay tila kahina-hinala. Bawat tao sa kalye ay maaaring isang espiya na ipinadala ng aking mga anak. Ang paranoia na inakusahan nila sa akin ay nagsisimula ng maging makatuwiran. Katamtaman ang dami ng tao sa cave. Diretso akong pumunta sa likod na mesa tulad ng itinuro. Umorder ako ng tsaan ng chamomile at naghintay, bahagyang nanginginig ang aking mga kamay sa luma ng kahoy na mesa. Eksaktong alas -3:00, isang lalaki na nasa edad 50 ang lumapit sa aking mesa. Siya ay matangkad na may kulay abo na buhok, matatalinong mata, at isang seryoso ngunit mabait na ekspresyon. May dala siyang kayumangging folder sa ilalim ng kanyang braso. Ginang Elena, tanong niya sa mahinang boses. Tumango ako, hindi pa rin nagtitiwala sa sarili kong boses. Ako si Vincent Banzon.
Labis akong nalulungkot sa iyong pagkawala. Si Arturo ay isang mabuting tao. Umupo siya sa tapat ko at inilagay ang folder sa mesa. Bago ko ipakita sa iyo ang mayroon ako, kailangan kong malaman mo na ang iyong maririnig at makikita ay napakasakit. Handa ka ba? Naghanda ako mula nang matanggap ko ang iyong unang mensahe. Sagot ko nang may katatagan na hindi ko alam na mayroon ako. Binuksan ni Vincent ang folder at kumuha ng isang maliit na recorder. Dumating si Arturo upang makipagkita sa akin isang buwan na ang nakakaraan. Nag-aalala siya tungkol sa pag-ugali ng kanyang mga anak. Kinuha niya ako upang imbestigahan sila ng palihim. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Arturo, napakapamilyar at minamahal, ay pumuno sa maliit na espasyo sa pagitan namin. Vincent, kailangan mong malaman na kung anuman ang mangyari sa akin, hindi ito aksidente. Pinipilit ako ni na Julian at Leo na dagdagan ang aking life insurance policies. Kahapon, dinalhan ako ni Julian ng mga papeles na sabi niya ay para raw mas maprotektahan si Elena. Ngunit nang basahin ko ang mga ito, napansin ko na mayroon ding mga probisyon na direktang nakikinabang sa kanila. Nagtatanong si Leo ng kakaibang mga tanong tungkol sa aking pang-araw-araw na gawain. Ano ang kinakain ko sa almusal? Anong oras ako umaalis sa bahay? Kung sumasama ba si Elena sa akin sa tindahan? Sabi niya ay dahil daw sa pag-aalala. Ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtatanong na nakakabahala. Pinost ni Vincent ang recording. Ang pag-uusap na ito ay 3 linggo bago siya namatay, ngunit mayroon akong mas bago. Pinatugtog niya ang isa pang recording, sa pagkakataong ito ay may boses ni Julian sa background, nag-uusap sa telepono. Hindi na tayo makakapaghintay. Ang matanda ay nagsisimula ng maghinala. Kahapon, tinanong niya ako kung bakit ako masyadong interesado sa kanyang insurance. Mayroon na akong methanol. Gumagana ito ng perpekto dahil ang mga sintomas ay mukhang atake sa puso o stroke. Hindi magiging problema si inay. Pagkatapos mamatay ni tatay, magiging labis siyang devastated, kaya magagawa natin ang anumang gusto natin sa kanya. Nagsimulang umagos ang luha sa aking pisngi. Ito ang boses ng aking anak, ang sarili kong anak, na walang awang nagpaplano ng pagpatay sa kanyang ama. Mayroon pa, mahinang sabi ni Vincent. Ang recording na ito ay mula sa araw bago namatay si Arturo. Nagsimula ang isang bagong recording. Sa pagkakataong ito, si Leo ang nagsasalita sa isang tao. Handa na ang lahat. Bukas, ilalagay ni Julian ang methanol sa kape ni tatay. Sinabi namin sa kanya na ito ay isang espesyal na vitamin supplement na inirekomenda ng doktor. Ang hangal ay iinumin ito ng walang hinala. Ang mga sintomas, magsisimula ito sa pagkahilo at pagkalito. Pagkatapos ay pagkabulag, seizure, coma. Iisipin ng mga doktor na ito ay stroke o atake sa puso. Sa oras na malaman nila na ito ay pagkalason, huli na ang lahat. Paano posible na ang aking mga anak, ang mga sanggol na aking inalagaan, ang mga batang aking inalo sa kanilang mga bangungot, ay may kakayahan sa isang bagay na ganoon kasama? Paano mo nakuha ang mga recording na ito? Tanong ko sa pagitan ng hikbi. Hiningi ako ni Arturo na maglagay ng listening devices sa kanyang bahay, paliwanag ni Vincent. Takot siya, ngunit hindi niya alam kung ano mismo. Inilagay namin ang mga ito sa telepono ng bahay, at sa ilang iba pang estratehikong lokasyon. Kumuha siya ng isang serye ng mga litrato mula sa folder. Mayroon din ako nito, si Julian na bumibili ng methanol sa isang hardware store 50 metro mula sa bayan. Nagbayad siya ng cash at gumamit ng peking pangalan, ngunit nakunan ko siya ng video. Malinaw na ipinakita ng mga litrato si Julian na lumalabas mula sa isang hardware store na may hawak na maliit na bote sa kanyang mga kamay. Ang petsa sa mga litrato ay 5 araw bago namatay si Arturo. At ito, patuloy ni Vincent, ipinapakita sa akin ang mas maraming dokumento. Ay ang mga financial movement ni na Julian at Leo sa huling 6 na buwan. Labis silang gumagastos ng mas maraming pera kaysa sa kanilang kinikita. Si Julian ay may utang na 3.5 milyong piso sa isang loan shark sa syudad. Si Leo ay may utang na 2 milyong piso sa sugal. Sila ay desperado. Nagsimulang magkaroon ng saysay ang lahat.
Hindi lang kasakiman ang nagtulak sa pagpatay kay Arturo. Ito ay pinansyal na desperasyon. Ang aking mga anak ay bangkarote at nakita ang pera ng kanilang ama bilang kanilang tanging kaligtasan, ngunit ang kanilang kasakiman ang nagtulak sa kanila na dagdagan ang mga policy ng labis na nagdulot ng hinala sa kanilang ama. Dahil napakatalino ni na Julian at Leo. Sinuhulan nila ang doktor na gumamot kay Arturo sa ospital upang baguhin ang opisyal na diagnosis. Sa halip na pagkalason, ang death certificate ay nagsasabing cardiac failure dahil sa mga komplikasyon mula sa aksidente sa trabaho. Nang walang medikal na ebidensya na iyon, maaaring hindi sapat ang aking mga recording para sa isang paghatol. Ngunit ngayon ay mayroon na tayong lahat ng ebidensya ng magkasama, sabi ko, nakakaramdam ng halo ng sakit at determinasyon. Tama. At mayroon pa akong isang bagay na dapat mong malaman. Plano ka ring patayin ang iyong mga anak. Nalamig ang aking dugo. Ano? Pinatugtog ni Vincent ang huling recording, sa pagkakataong ito ay may boses ni na Julian at Leo na magkasama. Kapag nakuha na natin ang pera sa siguro ni tatay, kailangan din nating alisin si inay, sabi ni Julian. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran na maghinala siya, o may ibang maglagay ng ideya sa kanyang ulo. Paano? Tanong ni Leo. Pareho lang kay tatay. Ngunit sa pagkakataong ito, maaari nating gawing suicide dahil sa depresyon. Isang balo na hindi kayang mabuhay nang wala ang kanyang asawa. Walang magtatanong. At ang pera, kami lang ang kanyang mga tagapagmana. Lahat ay magiging sa atin. Ang bahay ang ipon. Ang pera sa siguro. Halos 1 milyong piso sa kabuuan. Huminto ang recording. Nanginginig ako ng walang tigil. Hindi lamang pinatay ng aking mga anak ang kanilang ama, kundi plano rin nilang patayin ako. Lahat para sa pera. Ginang Elena, mahinang sabi ni Vincent. Alam kong ito ay nakakasira, ngunit mayroon tayong sapat na ebidensya para pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ko, pinunasan ang aking luha. Una, kailangan nating pumunta sa pulisya na mailahat ng ebidensya na ito. Si Sargento Castro ay isang tapat na tao. Hindi siya sangkot sa anumang korupsyon. Pangalawa, kailangan nating kumilos ng mabilis. Plano ng iyong mga anak na ideklara kang mentally incompetent bukas. Kung magtatagumpay sila, magiging mas mahirap ang legal na proseso. Bukas, na-intercept ko ang isang tawag sa telepono kaninang umaga. Makikipagkita sila kay Hukom Santos alas negatibo 10:00 ng umaga upang simulan ang proseso ng pagdeklara ng incompetency. Tumayo ako mula sa mesa ng may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming linggo. Kung gayon, kailangan nating kumilos ngayong gabi. Eksakto, kumpirma ni Vincent. Ngunit bago iyon, may isa pa akong gustong ipakita sa iyo. Kumuha siya ng isang huling litrato mula sa folder. Dito, nakita si Arturo na lumalabas mula sa isang medical clinic na hindi ko nakilala. 3 araw bago siya namatay, nagpatingin ang iyong asawa sa isang klinik sa syudad para sa kumpletong medical check-up. Ang resulta ay nagpapakita na siya ay ganap na malusog. Walang mga palatandaan ng sakit sa puso, normal ang blood pressure. Lahat ay perpekto. Ito ay tiyak na nagpapatunay na ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng pagkalason, hindi ng natural na problema sa kalusugan. Iyon ang huling piraso ng ebidensya na kailangan namin. Si Arturo ay isang malusog na tao na pinatay ng kanyang sariling mga anak. Vincent, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Salamat sa pagtupad sa iyong pangako sa aking asawa. Ngayon, kumuha tayo ng hustisya. Nang gabing iyon, kami ni Vincent ay dumiretso sa istasyon ng pulisya. Si Sargento Castro ang nagtatrabaho sa night shift ng linggong iyon na perpekto para sa aming layunin. Nang dumating kami, alas negatibo 8:00 na ng gabi at medyo tahimik ang istasyon. Sargento Castro, sabi ko nang may matatag na boses. Kailangan kong mag-file ng formal na reklamo para sa pagpatay sa aking asawa, si Arturo. Nagulat ang sarhento. Pagpatay? Ginang Elena. Ang death certificate ay nagsasaad na siya ay namatay dahil sa mga komplikasyon sa puso pagkatapos ng aksidente sa trabaho.
Peke ang death certificate, sagot ko, inilagay ang folder ni Vincent sa kanyang mesa. Sadyang nilason ang aking asawa ng methanol ang sarili naming mga anak. Sa loob ng sumunod na 2 oras, kami ni Vincent ay nagpresenta ng lahat ng ebidensya. Ang mga audio recording, ang mga litrato ni Julian na bumibili ng methanol, ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng mga hindi otorisadong withdrawal, ang mga medikal na resulta ni Arturo na nagpapatunay sa kanyang perpektong kalusugan. At sa wakas, ang mga recorded na pag-uusap kung saan inamin ng aking mga anak ang pagpatay sa kanilang ama at ang kanilang mga plano na patayin ako. Sigurado ba kayong gusto ninyong ituloy ito, Ginang Elena? Kapag inaresto na namin ang inyong mga anak, wala nang balikan. Sarhento, sagot ko ng may buong dignidad na kaya kong ipunin. Ang mga lalaking iyon ay pinatay ang aking asawa ng walang awa para sa pera. Plano rin nilang patayin ako. Hindi na sila ang aking mga anak. Sila ay mga kriminal na kailangang magbayad para sa kanilang mga krimen. Kakailanganin natin ang medical examiner na mag-exhume sa bangkay ni Arturo upang kumpirmahin ang presensya ng methanol, paliwanag ng sarhento. Handa ka ba para doon? Gawin ang lahat ng kinakailangan, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Agad na tinawagan ni Sargento Castro ang piskal. Sa kabila ng gabing oras, ang kabigatan ng kaso ay nagdala sa piskal sa istasyon ng personal. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, agad niyang inotorisa ang mga warrant of arrest para kina Julian at Leo. Magsisimula tayo sa madaling araw, paliwanag ng piskal. Kailangan nating siguruhin ang lahat ng ebidensya bago sila makasira ng anumang bagay. Inihatid ako ni Vincent pauwi ng gabing iyon. Sigurado ka bang magiging ayos ka ng mag-isa? Tanong niya ng may pag-aalala. Ayos lang ako, sagot ko. Pagkatapos ng lahat ng aking natuklasan, hindi na ako natatakot. Kasama ko ang hustisya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa kusina at tiningnan ang mga litrato ni Arturo na nakasabit sa dingding. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay namatay, hindi lang sakit ang naramdaman ko. Naramdaman ko ang kakaibang halo ng kalungkutan at kasiyahan na alam kong malapit nang magkaroon ng hustisya para sa kanyang pagpatay. 6:00 ng umaga, tumunog ang aking telepono. Si Julian iyon. Inay, kailangan kong pumunta kayo agad sa bahay ni Leo. May masamang nangyari. Ano ang nangyari? Tanong ko, nagkukunwari na nag-aalala. Mas mabuting ipaliwanag ko ng personal. Mangyaring pumunta kayo agad. Alam kong bitag iyon. Una si Julian, pagkatapos si Leo, parehong mailalong desperadong boses na nagtatanong kung nasaan ako, ngunit hindi ako sumagot ng anumang tawag. 6:00 ng umaga, kumatok si Sargento Castro sa aking pinto. Ginang Elena, inaresto na namin sina Julian at Leo. Sila ay nasa kustodya ng pulisya, kinasuhan ng first-degree murder at conspiracy to commit murder. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga binti, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot. Dahil ito sa ginhawa. Paano sila nag-react? Tanong ko. Tinanggi ni Julian ang lahat sa simula, ngunit nang pinatugtog namin ang mga recording sa kanya, siya ay bumagsak. Sinubukan ni Leo na tumakas sa likod na bintana ng kanyang bahay. Kinailangan namin siyang habulin ng 6 na bloke. Nang hapong iyon, dumating si Genevieve upang makipagkita sa akin. Dumating siya na umiiyak, nagmamakaawa, isang ganap na naiibang babae mula sa malamig, kalkuladong tao na kilala ko. Ginang Elena, please, kailangan ninyong ibasura ang kaso laban kay Julian. Hindi siya masamang tao. Siya ay desperado lang dahil sa mga utang. Masyado ko siyang pinilit na maghanap ng pera. Kasalanan ko rin ito. Tiningnan ko siya ng walang bakas ng awa. Genevieve, nilaso ng asawa mo ang asawa ko. Plano rin niya akong patayin. Walang paliwanag o pagbibigay katwiran para doon. Ngunit pamilya kami, iyak niya ng desperado. Isipin mo kung ano ang idudulot nito sa pamilya. Namatay ang pamilya ng araw na nagpasya silang patayin si Arturo para sa pera, malamig kong sagot. Ngayon, mangyaring umalis na kayo sa aking bahay. Pagkalipas ng 3 araw, isinagawa ang exhume sa bangkay ni Arturo.
Kinumpirma ng resulta ng laboratorio ang eksaktong natuklasan ni Vincent, nakamamatay na antas ng methanol sa kanyang sistema, sapat upang magdulot ng lahat ng sintomas na naranasan niya bago siya namatay. Naging usap-usapan ng bayan ang kaso. Walang makapaniwala na 2 anak ang pumatay sa kanilang sariling ama para sa pera. Tinawag ng mga lokal na pahayagan ito na pinakamalupit na krimen ng dekada. Sa mga sumunod na linggo, mas maraming detalye ang lumabas sa panahon ng investigasyon. Nagkaroon nga si Julian ng utang na 3.5 milyong piso sa mga illegal loan sharks na nagsimula ng bantaan siya ng karahasan. Nawalan si Leo ng 2.25 milyong piso sa mga underground casino at nahaharap din sa mga banta. Nakita nila ang pera sa siguro ni Arturo bilang kanilang tanging kaligtasan, ngunit ang kanilang kasakiman ang nagtulak sa kanila na dagdagan ang mga policy ng labis na nagdulot ng hinala sa kanilang ama. Natuklasan din namin na ang doktor na nagpalsipika ng death certificate ay nakatanggap ng 250,000 piso na cash mula kay Julian. Siya rin ay inaresto para sa paghadlang sa hustisya at pagpalsipika ng mga opisyal na dokumento. Ipinaliwanag ni Vincent ang lahat ng detalye ng plano na ginawa ni Arturo sa kanya. Alam niya na papatayin siya, tanong ko. Hindi eksakto, ngunit naghinala siya na nasa panganib ang kanilang buhay. Kaya kami naglagay ng recording devices, kaya namin idinokumento ang lahat. Gusto niyang tiyakin na kung may mangyari sa kanya, lalabas ang katotohanan. Ang aking Arturo, maging sa kanyang huling mga araw, ay nagpoprotekta sa akin. Inasahan niya ang pagtataksil ng aming anak at gumawa ng mga hakbang upang matiyak na mananaig ang hustisya. Ang paglilitis ay nakatakdang magsimula sa loob ng 2 buwan. Parehong nahaharap sina Julian at Leo sa kasong first-degree murder na sa aming estado ay may sentensyang 25 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong. Dumating ang araw ng paglilitis pagkatapos ng 2 buwan ng masinsinang paghahanda sa legal. Puno ang hukuman. Nagpunta ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang pahayagan sa rehiyon upang takpan ang tinatawag ng tikaso ng mga mamamatay tao na anak. Naroon ang buong bayan, ang kanilang mga kapitbahay, dating kasamahan ni Arturo sa trabaho, maging ang mga taong halos hindi ko kilala ngunit gustong masaksihan ang makasaysayang sandali ng hustisya. Nagbihis ako ng aking pinakamagandang itim na damit, ang parehong suot ko sa aming kasal maraming taon na ang nakakaraan, ngunit ngayon ay kumakatawan sa pagluluksa at dignidad. Sinamahan ako ni Vincent, umupo sa tabi ko sa buong proseso. Pumasok sina Julian at Leo sa hukuman ng nakaposas, nakasuot ng orange na prison jumpsuits. Ang makita ang aking mga anak na ganoon ay muling nagpasakit sa aking puso, ngunit hindi na ako nakaramdam ng awa para sa kanila. Nakaramdam lang ako ng malalim na kalungkutan para sa moral na kamatayan na pinili nila matagal na bago nila pisikal na pinatay ang kanilang ama. Ipinresenta ng piskal ang kaso ng mailubos na katumpakan. Isa-isa, ipinatugtog ang mga recording sa korte. Ang katahimikan ay lubos sa bawat pagkakataon na naririnig ang boses ni Julian at Leo, malamig na pinaplano ang pagpatay kay Arturo. Nang ipinatugtog ng piskal ang recording kung saan plano rin nilang patayin ako, ilang tao sa audience ang nagulat sa takot. Isang matandang babae ang tumayo at umalis sa hukuman na umiiyak. Hindi ko siya masisisi. Mahirap iproseso ang ganoong kalupitan. Mga ginang at ginoo ng hurado, sabi ng piskal sa kanyang opening statement, hindi ito ordinaryong kaso ng kasakiman ng pamilya. Ito ay isang kaso ng malamig. Kalkuladong premeditation kung saan nagpasya ang 2 lalaki na patayin ang ama na nagpalaki sa kanila ng may pagmamahal at sakripisyo, dahil lamang kailangan nila ng pera upang bayaran ang kanilang mga utang sa sugal at irresponsableng pautang. Sinubukan ng mga abogado ni Julian at Leo na magbigay ng depensa batay sa desperadong kalagayan at panlabas na impluensya, ngunit ang ebidensya ay napakalaki. Hindi nagsinungaling ang mga recording. Hindi nagsinungaling ang mga dokumento sa bangko. Hindi nagsinungaling ang forensic evidence ng methanol sa katawan ni Arturo. Nang ako na ang sumaksi, lumakad ako sa stand nang nanginginig ang mga binti, ngunit malinaw ang isip. Naghintay ako sa sandaling ito sa loob ng mga buwan. Ginang Elena, tanong sa akin ng piskal, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang inyong relasyon sa inyong mga anak bago ang pagpatay sa inyong asawa?
Akala ko ay mayroon akong magandang relasyon sa kanila. Sagot ko, direkta akong tumingin kina Julian at Leo. Pinalaki ko sila ng may pagmamahal. Isinakripisyo ko ang lahat para sa kanilang kapakanan. Nagtrabaho ang kanilang ama mula umaga hanggang gabi upang bigyan sila ng pinakamahusay na kaya namin. Hindi ko kailanman naisip na ang pagmamahal at sakripisyo ay magiging dahilan ng aming pagpatay. Sa anumang punto, naghinala ba kayo na maaari nilang saktan ang inyong asawa? Hindi. Iyan ang pinakamasakit na bahagi ng lahat ng ito. Lubos akong nagtiwala sa kanila. Nang sabihin nila sa akin na nagkaroon ng aksidente si Arturo sa kanyang tindahan, naniwala ako sa kanila. Nang inorganisa nila ang libing ng mabilis, akala ko ay epektibo sila sa kanilang kalungkutan. Hindi ko kailanman naisip na tinatakpan nila ang isang pagpatay. Yumuko si Julian sa panahon ng aking patotoo. Tiningnan ako ni Leo nang may paghamak, ngunit nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Huli na para sa luha. Huli na para sa pagsisisi. Ang pinakadramatikong sandali ng paglilitis ay nang magpasya ang piskal na ipatugtog ang buong recording ng pag-uusap kung saan pinlano nila ang sarili kong pagpatay. Napuno ang hukuman ng boses ni Julian. Kapag nakuha na natin ang pera sa siguro ni tatay, kailangan din nating alisin si inay. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran na maghinala siya. Isang bulong ng takot ang bumalot sa audience. Ilang tao ang lumingon upang tingnan ako nang may ekspresyon ng pagkabigla at awa. Ano ang naramdaman ninyo nang marinig ninyo ang recording na ito sa unang pagkakataon? Tanong sa akin ng piskal. Napagtanto ko na nawala ko ang dalawa kong anak matagal na bago ko nawala ang aking asawa. Sagot ko, nanginginig ang boses ngunit matatag. Ang mga sanggol na aking inalagaan, ang mga batang aking inalo sa kanilang mga bangungot, ay namatay at pinalitan ng dalawang estranghero na may kakayahan sa anumang kalupitan para sa pera. Sinubukan ng depensa na i-cross-examine ako, nagmumungkahi na marahil ay mali ang aking pagkakaintindi sa intensyon ng aking anak, na marahil ang kalungkutan ang nagpatindi sa akin ng ebidensya, ngunit ang mga recording ang nagsalita. Nagpatotoo din si Vincent, ipinaliwanag ng detalyado kung paano kinuha siya ni Arturo dahil natatakot siya sa kanyang sariling mga anak. Inilarawan niya ang bawat hakbang ng imbestigasyon, bawat piraso ng ebidensya na nakolekta, bawat recorded na sandali na nagbunyag ng katotohanan. Ipinresenta ng medical examiner ang resulta ng exhumation na kinukumpirma ang nakamamatay na presensya ng methanol sa katawan ni Arturo. Ipinaliwanag niya kung paano kumilos ang laso na ito ng dahan-dahan na nagdudulot ng eksaktong mga sintomas na naranasan ng aking asawa bago siya namatay. Pagkatapos ng 3 araw ng nakakawasak na patotoo, dumating ang mga closing argument. Walang awa ang piskal. Hindi biktima ng pagkakataon sina Julian at Leo. Sila ay mga mandaragit na nakita ang kanilang sariling mga magulang bilang pinansyal na balakid na kailangang alisin. Pinlano, isinagawa at tinakpan nila ang pagpatay kay Arturo. Nag-deliberate ang hurado sa loob ng 6 na oras. Nang bumalik sila, ang katahimikan sa hukuman ay lubos. Naririnig ko ang tibok ng aking sariling puso habang binabasa ng foreman ang desisyon. Sa kaso ng Estado laban kina Julian at Leo Sterling sa kasong first-degree murder ni Arthur Sterling, napatunayan naming nagkasala ang mga akusado. Sa kasong conspiracy to commit murder laban kay Eleanor Sterling, napatunayan naming nagkasala ang mga akusado. Agad na ipinagpatuloy ng hukom ang paghatol. Julian at Leo Sterling, para sa sinadyang pagpatay sa inyong ama at sa sabwatan upang patayin ang inyong ina, hinahatulan ko kayo ng habang-buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong may malaking bigat na inalis mula sa aking mga balikat. Hustisya. Sa wakas ay may hustisya para kay Arturo. Pagkatapos ng paglilitis, maraming tao ang lumapit upang yakapin ako at ipahayag ang kanilang suporta. Umiyak si Sadie sa akin, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa. Ngayon ay makakapagpahinga na si Arturo ng mapayapa, bulong niya. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking bahay, na ngayon ay tila iba. Hindi na ito lugar ng sakit at pagtataksil. Ito ay muli ang aking tahanan, ang lugar kung saan kami ni Arturo ay naging masaya sa loob ng 42 taon.
Dumating si Vincent upang bisitahin ako isang linggo pagkatapos ng paglilitis. "Kumusta ka?" tanong niya. "Mapayapa," sagot ko ng tapat. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Arturo, nakatulog ako ng mahimbing. Alam kong nagpapahinga siya dahil hindi nawala ng saysay ang kanyang pagkamatay. At ang pera, ang siguro, ang ipon. Idinonate ko ang pera sa life insurance sa isang foundation para sa mga biktima ng krimen sa pamilya, paliwanag ko. Ang perang iyon ay may mansa ng dugo. Hindi ko kailanman magagamit iyon. Sapat na ang aking personal na ipon upang mabuhay ng simple sa natitirang bahagi ng aking mga araw. 6 na buwan pagkatapos ng paglilitis, nakatanggap ako ng isang liham mula sa bilangguan. Mula iyon kay Julian. "Inay, alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran, ngunit kailangan mong malaman na pinagsisisihan ko ang lahat. Ang pera, ang mga utang. Ang desperasyon ang bumulag sa amin. Nawala ang lahat ng aming pagkatao. Kami ni Leo ay sinira ang pinakamapagmamahal na pamilya sa mundo para sa 6.25 milyong piso na hindi man lang namin nasisiyahan. Magpapakamatay ako sa aking selda bukas. Hindi ko kayang mabuhay sa aming ginawa. Mag-ingat ka." Hindi ako umabot upang pigilan ang kanyang pagpapakamatay. Nakita si Julian na nakabitin sa kanyang selda kinabukasan. Si Leo, nang marinig ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ay nagkaroon ng kumpletong nervous breakdown at inilipat sa psychiatric hospital ng bilangguan. Ngayon, 2 taon pagkatapos ng paglilitis, namumuhay ako ng tahimik sa aking maliit na bahay. Ginawa kong hardin ang tindahan ni Arturo, kung saan nagtatanim ako ng mga bulaklak na dinadala ko sa kanyang puntod tuwing linggo. Naging malapit na kaibigan si Vincent, binibisita ako ng regular upang siguraduhin na ayos lang ako. Minsan tinatanong ng mga kapitbahay kung namimiss ko ang aking mga anak. Komplikado ang sagot. Namimiss ko ang mga batang dati sila. Ngunit ang mga batang iyon ay namatay matagal na bago si Arturo. Ang mga lalaking naging sila ay hindi ang aking mga anak. Sila ay mga estranghero na may kapareho kong dugo, ngunit hindi ang aking puso. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo, kundi ng pagmamahal, katapatan at paggalang sa isa't isa. Si Arturo ang aking tunay na pamilya sa loob ng 42 taon. Ang mga kaibigan na sumuporta sa akin sa panahon ng paglilitis ang aking pamilya ngayon. Hindi ibinalik ni hustisya si Arturo, ngunit binigyan ako nito ng kapayapaan. At sa tahimik na mga gabi, kapag nakaupo ako sa balkonahe kung saan madalas kaming nagkakape, sumusumpa ako na nararamdaman ko ang kanyang presensya. Ipinagmamalaki ako sa pagiging matatag upang gawin ang tama. Kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng aking mga anak magpakailanman. 5 taon na ang nakalipas mula ng kakilakilabot na araw sa sementeryo nang matanggap ko ang unang mensahe na nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Ngayon, ako ay 71 taong gulang at ang aking ganap na puting buhok ay sumasalamin sa lahat ng bagyo na aking hinarap at nalampasan. Ngunit ang aking mga mata, tulad ng sinasabi ng aking mahal na kaibigan na si Sadie, ay nagniningning ng kapayapaan na wala sa dati. Ang bahay kung saan kami ni Arturo ay binuo ang aming mga pangarap ay nananatiling aking kanlungan. Gumawa ako ng ilang pagpapabuti sa perang naipon ko. Pininturahan ang mga dingding ng malambot na dilaw, ang paboritong kulay ni Arturo, at ginawa ang kanyang lumang workshop na pinakamagandang hardin sa kapitbahayan. Mga pulang rosas, puting carnation, mirasol na laging naghahanap ng araw, tulad ng itinuro niya sa akin sa aming pinakamahirap na taon. Si Vincent Banzon ay naging higit pa sa investigador na tumulong sa akin na makakuha ng hustisya. Siya ay naging aking piniling pamilya. Binibisita niya ako tuwing Miyerkules ng hapon at nagkakape kami sa balkonahe habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang iba pang mga kaso. Ang foundation na itinatag ko sa pera sa life insurance ay naging mas malaki kaysa sa naisip ko. Ang Arthur Sterling Foundation para sa mga biktima ng krimen sa pamilya ay tumutulong ngayon sa 12-12 pamilya bawat taon na dumaan sa mga trahedya na katulad ng sa akin. Mayroon kaming mga psychologist, abogado, private investigator, lahat ay nagtatrabaho upang walang ibang pamilya ang magdusa ng tahimik tulad ng aking pinagdusahan. 6 na buwan na ang nakakaraan,
isang 40 taong gulang na babae ang dumating upang makipagkita sa akin. Ang pangalan niya ay Helen, at naghinala siya na pinatay ng kanyang kapatid ang kanilang ina para sa mana. Ang kanyang kwento ay masakit na katulad ng sa akin. Mga sakim na kamag-anak na nagpipilit ibenta ang ari-arian, kakaibang pag-ugali pagkatapos ng pagkamatay. Nagbigay ang foundation sa kanya ng isang private investigator, libreng legal na payo, at psychological support sa buong proseso. Nang makulong ang kanyang kapatid sa kasong murder 3 buwan pagkatapos, yumakap sa akin si Helen, umiiyak. Ginang Elena, niligtas ninyo ang aking buhay. Kung hindi ninyo nagkaroon ng lakas ng loob na i-report ang sarili ninyong mga anak, hinding-hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na i-report ang akin. Iyan ang mga sandali na nagpapaalala sa akin kung bakit sulit ang lahat ng sakit na aking pinagdaanan. Buhay pa rin si Leo, bagaman hindi na siya ang parehong lalaki na kilala ko. Pagkatapos ng pagpapakamatay ni Julian, ganap na nabaliw ang kanyang isip. Sabi ng mga doktor, namumuhay siya sa isang patuloy na estado ng pagkakasala at paranoia, naniniwala na binibisita siya ni Arturo tuwing gabi upang kondenahin siya sa pagpatay. Sinubukan niyang magpakamatay ng 3 beses, ngunit pinananatili siya ng mga bantay sa bilangguan sa ilalim ng patuloy na pagbabantay. Nakakatanggap ako ng mga liham mula sa kanya paminsan-minsan. Ang mga ito ay walang kabuluhan, puno ng desperadong paghingi ng tawad at pagmamakaawa para sa kapatawaran. Sa simula, binabasa ko sila, naghahanap ng bakas ng anak na pinalaki ko ng mailabis na pagmamahal. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na ang pagbabasa ng mga liham na iyon ay muling nagbubukas lamang ng mga sugat na gumaling na. Ngayon, itinago ko sila nang hindi binubuksan sa isang kahon ng sapatos. Siguro balang araw, babasahin ko sila. Siguro hindi. May karapatan ako na protektahan ang aking kapayapaan ng isip. Kung siya ay isang tahimik na kasabwat sa pagpatay kay Arturo, ngunit ang mga tanong na iyon ay nabibilang sa nakaraan at natutunan kong mamuhay sa kasalukuyan. Hindi kailanman malilimutan ng bayan ng Maligaya Creek ang kaso. Naging lokal na alamat ito, isang kwento na sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak bilang babala tungkol sa kasakiman at pagtataksil. Nakikita ko ng ilan bilang isang bayani, ang iba bilang isang malupit na babae na nagpadala ng sarili niyang mga anak sa bilangguan. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Alam ko ang katotohanan, at ang katotohanan ang nagbigay sa akin ng kapayapaan na kailangan ko. Nananatili ang aking kalusugan na nakakagulat na mabuti para sa aking edad. Sabi ng doktor, ito ay dahil sa wakas ay nakalaya ako mula sa stress at kalungkutan na aking dinadala. Gumagaling ang katawan kapag nakahanap ng kapayapaan ang puso, paliwanag niya sa aking huling check-up. Ang linggo ng umaga ang paborito ko. Nagpuputol ako ng sariwang bulaklak mula sa aking hardin at naglalakad papunta sa sementeryo upang bisitahin ang puntod ni Arturo. Ang kanyang lapida ngayon ay mayroong inskripsyon na ipinaukit ko pagkatapos ng paglilitis. Arturo Sterling, minamahal na asawa, tinaksil na ama, marangal na lalaki. Ang kanyang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kanyang kamatayan. Sinasabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa loob ng 1 linggo. Nag-uusap ako tungkol sa foundation, tungkol sa mga pamilya na aming natulungan, tungkol sa mga liham ng pasasalamat na natatanggap ko mula sa mga taong nakahanap ng hustisya salamat sa aming kwento. Sumusumpa ako na nararamdaman ko ang kanyang pag-apruba sa hangin na gumagalaw sa mga dahon ng kalapit na puno. Alam mo kung ano ang pinakakakaiba, mahal ko? Sabi ko sa aking huling pagbisita. Hindi na ako nakakaramdam ng sakit kapag iniisip ko sina Julian at Leo. Nakakaramdam lang ako ng awa. Awa dahil mayroon silang lahat ng pagmamahal sa mundo at pinili nila ang puot. Mayroon silang pamilya na sumasamba sa kanila at pinili nila ang pagtataksil. May pagkakataon silang maging marangal. Noong nakaraang linggo, isang reporter mula sa syudad ang dumating upang interbyuhin ako para sa isang dokumentaryo tungkol sa mga krimen sa pamilya. Tinanong niya kung mayroon akong gustong sabihin sa ibang tao na maaaring dumaranas ng katulad na sitwasyon. Ang pamilya ay hindi dahilan para sa krimen, sagot ko. Hindi bulag ang pag-ibig. Ang pag-ibig na may mga hangganan ay tunay na pag-ibig.
Kung ang isang nag-aangkin na nagmamahal sa iyo ay may kakayahang saktan ka para sa pera o kaginhawaan, hindi ka talaga mahal ng taong iyon. At hinding-hindi pa huli ang lahat upang maghanap ng hustisya. Sino man ang salarin. Ngayong taon, sa ikalimang anibersaryo ng pagkamatay ni Arturo, nag-organisa ako ng isang espesyal na seremonya sa kanyang alaala. Mahigit 200 tao ang dumalo, mga kapitbahay, miyembro ng foundation, mga pamilya na aming natulungan, mga lokal na opisyal. Napakaganda na makita kung paano ang kanyang pagkamatay, na nagsimula bilang isang trahedya, ay naging puwersa para sa kabutihan sa napakaraming buhay. Namatay si Arturo Sterling dahil sa kasakiman ng kanyang anak, ngunit ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa bawat pamilya na nakahanap ng hustisya salamat sa lakas ng loob ng kanyang asawa. Sinubukan ng kasamaan na sirain ang kanilang kwento. Ngunit ginawa itong pag-asa ng kabutihan para sa iba. Sa gabi, bago ako matulog, minsan ay inilalabas ko ang mga lumang litrato kung saan bata pa sina Julian at Leo. Nakikita ko silang naglalaro sa bakuran, niyayakap ang kanilang ama, tumatawa sa akin noong nakaraang mga Pasko. Hayaan ko ang aking sarili na umiyak para sa mga inosenteng bata na dati ay umiral bago sila ganap na sirain ng kasakiman. Ngunit hindi na ako umiiyak para sa mga lalaking naging sila. Pinili ng mga lalaking iyon ang kanilang kapalaran. Ang aking kwento ay naging mas malaki kaysa sa aking personal na trahedya. Ito ay naging simbolo na posible ang hustisya, kahit na ito ay nagmumula sa pinaka-hindi inaasahang pinagmulan. Isang 71 taong gulang na balo ang nagpatunay na ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa kasinungalingan, na ang tunay na pag-ibig ay mas malakas kaysa sa pagtataksil, at hinding-hindi pa huli ang lahat upang gawin ang tama. Bukas ay Miyerkules, at darating si Vincent para magkape tulad ng dati. Gagawa ako ng paborito niyang cake at sasabihin sa kanya ang tungkol sa mga liham ng pasasalamat na dumating ngayong linggo. Pagkatapos, magtatrabaho kami sa hardin, magtatanim ng mga bagong bulaklak para sa tagsibol. Nagpapatuloy ang buhay, mas simple, ngunit mas totoo kaysa dati. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa shared blood, kundi sa shared values, mutual respect, pag-ibig na hindi kailanman nagiging pinsala. Arturo, nasaan ka man, sana ay alam mong tinupad ko ang pangako ko sa iyo sa tabi ng iyong puntod noong kakilakilabot na araw na iyon. Nahanap ko ang katotohanan. Humingi ako ng hustisya at ginawa kong pag-asa ang aming sakit para sa iba. Hindi nawala ng saysay ang iyong pagkamatay, mahal ko. Hinding-hindi ito mawawala ng saysay.